Papasok na ako. Tita, gising na ako. Nagsusuot pa ako ng damit. Huwag mo nang buksan ang pinto. Mabutit gising ka na. Nakita mo ba si Hinian? Kaninang umaga wala rin siya sa kwarto. Tita, hindi ko alam. Sige, hanapin ko na lang ulit. Kintang, bakit narinig ko ang telepono ni Hinian? Tumutunog sa kwarto mo. Nasa kwarto mo ba si Hinian? Tita, ako ang may tumutunog na telepono. Siguro pareho lang kami ng ringtone. Ah, ganun ba? Lumabas ka na. Huwag mong pakita sa iba. Hinian, kanina pa kita hinahanap. Saan ka ba nagpunta? Tinawagan kita, pero hindi mo sinasagot. Hindi lang ako makatulog. Hindi talaga. Kaya naglakad-lakad muna ako. Bakit ano nangyari? Magayos ka na at magpalit ng damit. May pagbabago. Kailangan nating bumalik sa pamilya Zhang ngayon. Ano nangyari na ganun ka-urgent? Hindi ba't si Mama ay pinaparehas si Kentang sa isang lalaki? Akala namin ilang araw pa magkikita nilang isa't isa. Pero may nangyari sa pamilya ng lalaki. Kailangan nilang pumunta sa ibang lugar. Kaya dapat silang magkita ngayon. Anong sabi mo? May paparehang lalaki si Kintang? Anong sabi mo? May paparehang lalaki si Kintang? Ang nangyari, 23 years old na si Kintang, di ba? Normal lang ang pagpapareha. Bukod pa rito, kung hindi pa siya nakipaghiwalay sa batang ginoo ng pamilya Zhu, dapat ay handa na rin siya sa kasal ngayong taon. Tama nga. Kintang, gising ka na. Narinig mo kaninang usapan namin ni Hinian, di ba? Itong pagkakataong ito, ang papa mo nagpa-uwi sa'yo ngayong Pasko. Ay para lang sa pagpapareha sa'yo. Walang problema, di ba? Wala pong problema. Susunod ako sa plano ng pamilya. Mabuti kung ganon. Kapag nakapagpalit ng damit si Hinian, tayo nang aalis. Kailangan pa rin pumunta sa opisina para sunduin ng papa mo. Ate, pumunta ka na sa opisina para sunduin si Kuya. Ako nang bahala dito kay Kintang. Ito ang unang pagpapareha niya. Nahihiya siya. Ayos lang. Ituturo ko sa kanya ang ilang karanasan. Sige, ganito kasi. Mas madaling makausap ang mga kabataan. Pag nakita mo ng lalaking papareha sa'yo, kahit sino pa yan, maghanap ka ng dahilan para tanggihan. Hindi ba't masama yun? Walang masama. Gusto mo ba talaga magpakasal sa isang taong hindi mo naman kilala? Ako, kailangan din namang magpakasal. Kintang, ang magiging asawa mo lang ay ako. Kintang, ang magiging asawa mo lang ay ako. Huwag kang magbiro. Pinangako mo sa akin na hindi mo na malalaman ng pamilya ang relasyon natin. Depende sa kilos mo. Umupo ka na ng maayos. Tayo na. Halika, kumain ka ng candy. Salamat po, Lola Zhang. Kintang, andito ka na.
Lola, maligayang bagong taon. Ganun din sa'yo. Maligayang bagong taon. Halika, ipapakilala kita. Ito si Su Hao. Pinagkabatang anak ng pamilya Su. Katatapos lang bumalik mula sa ibang bansa. Tulad mo, nag-aral din ng medisina. Xiao Su, ito si Quintang. Nag-internal medicine. Ano yung espesyalidad? Lola Zhang, brain internal medicine po. Ay, brain internal medicine. Kahit sa ospital, demandado yan. Halika, halika. Mag-usap muna kayo ng mga kabataan. Titingnan ko muna sa kusina. Hinian, tayo na. Tumulong ka kay mama. Umupo muna kayo. Umupo kayo. Naalala ko, parang hindi pa natin nabili ang alak. Sasamahan mo ba akong bumili? Sige. Umupo kayo. Mag-usap muna kayo. Umupo ka. Kumusta, Quintang? Matagal ko nang narinig tungkol sa iyo mula kay Lola Zhang. Ngayon na nakita kita, mas maganda ka pa kaysa iniisip ko. Salamat. Magaling ka rin. Nakakahiya kung titigil lang tayo dito. Gusto mo bang lumabas tayo at maglakad-lakad? Bibilhin kita ng kape. Hindi na. Hindi ko gusto. Sige na, kahit na tayo mga kabataan, ayaw talaga sa pagkikipagkita para sa kasal. Pero ngayon, may misyon din akong dala. Kahit manalo o matalo tayo, kailangan natin dumaan sa proseso. Tama nga. Sige, tayo na. Ma, may pupuntahan lang ako. Ma, may pupuntahan lang ako. Saan ka ba papunta? Si Quintang ay may papareha ngayon. Bakit ka ba susunod sa kanya? Wala akong kinalaman kay Quintang. May sarili akong lakad. Sa bagong taon pa naman, anong lakad mo? Huwag mong isipin na hindi ko alam kung anong nasa isip mo. Kaya sinasadya mo talaga. Si Xiao Su, isang napakagwapo. Ang pamilya ay nasa politika. Tama na siyang ipahas kay Quintang. Ang bayan mo ay natuwa rin dito. Huwag ka na makialam sa bagay na ito. Tinanong niyo ba si Quintang kung ano ang gusto niya? Ano bang opinyon niya? Isa lamang siyang anak ng negosyante. Kung hindi ako ang nag-ayos, makikilala ba niya ang taong tulad ni Xiao Su? Kung tutuusin, nakangat pa siya sa kanya. Si Xiao Su naman, kung matalino siya, dapat samantalayin niya ang pagkakataong ito. At ikaw rin, kung hindi mo pa rin ako dadala na isang mapapangasawa, aayos din kita ng pakikipagkita. Bahala ka na! Mama, alam mo ba kung bakit pinili ko ang napakalayong Beijing para sa trabaho? Huwag mo na akong pakialaman. Hinyan! Zangin yan! Bumalik ka dito! Masyadong malamig sa labas. Uminom ka ng mainit. Salamat. Narinig ko mula kay Lola Zhang. Nagtatrabaho ka ngayon sa North City Hospital. Internship pa lang. Narinig ko na sa mga ospital sa bansa, ang dami ng pressure. Laging busy araw-araw. Siguradong hindi kasing relax ng ibang bansa, pero may benepisyo rin. Maraming tao sa bansa, mas madali kang makakakuha ng karanasan. Mas marami kang maililigtas na pasyente. Isa kang mabuting doktor. Ikaw rin. Ang hirap ng neurology. Natutunan mo pa rin. Ikaw. Ikaw ang bunsong anak ni Lola Zhang. At siyuhin ka ni Quintang, hindi ba? Bakit ka? Wala lang. Huwag mo akong pansinin. Wala lang. Huwag mo akong pansinin. Tito, bakit po kayo nandito? Naiinip ako sa bahay kaya lumabas lang ako. Sige, mag-usap na kayo. Nakikipagkita ko kay Quintang. Kayo po bilang nakakatanda. Hindi yata angkop. Ako ay nakakatanda ni Quintang. At dinala mo siya na walang paalam. Ayos ba yan? Ayos ba? Si Quintang ay isang ganap na may sapat ng gulang. At siya mismo ay kahit na adulto. Ang kanyang mga bagay. Kailangan ko pa rin alagaan. Tito, Kung ayaw mo ng pagkikipagkita, sabihin mo lang. Sa gitna ng bagong taon, nakakatagpo ng kakaiba.
Sangin yan. Bakit hindi mo na ako tinatawag na tito? Ano bang ginagawa mo? Nakalimutan mo ba ano ang pinangako mo sa akin bago lumabas? Sinabi ko na pwede mo lang tanggihan, ngunit lumabas ka at nakipagkape ka pa sa kanya. Tito, huwag mo pong sabihin ng ganyan. Parang nagsiselos ka pa. Hindi ka ba talaga naniniwala sa akin na seryoso ka sa'yo? Hinyan! Talagang ikaw. Hinyan! Talagang ikaw. Siya nga yan. Kuya Hinyan, ang papa ko gusto niyang pakasalan ng ate mo. Huwag kang magalit ha. Hindi na talaga kita gagalitin muli. Matagal na tayong hindi nakita. Kailan ka ba bumalik sa Ancheng? Akala ko, hindi ka na babalik ngayong taon. Kakabalik ko lang. Kailan ka aalis? Babalik ka ba sa Beijing? Ito ay si... Bakit hindi mo ipakilala? Si Kintang, anak na babae ni Guru Jiang. Ah, anak pala siya ni Guru Jiang. Magandang araw, Miss Ken. Naalala mo ba ako? Nagkita na ba tayo dati? Hindi ko na maalala. Normal lang na hindi mo maalala. Maliit ka pa nun. Hiniya naman. Kasama niya ang mama mo sa pag-aaral ng guhit na Chino. Dinala ko siya ilang beses. Naalala kita. Nagbago talaga ang babae pag lumaki. Matagal na tayong hindi nagkita. Ngayon, isa ka na magandang babae. Hindi talaga kita nakilala. Ate, maganda ka rin pala. Nako, hindi naman. Napakabata at maganda mo pa. Siguradong marami ang humahanga sa'yo. Wala. May kisintahan ka ba? Tinitingnan mo ba ang aking tala? Gusto ko lang malaman. Nagtatanong lang. Pasensya na. Nagtatanong lang talaga. Kung naabala ka man, humihingi ako ng paumanhin. Okay lang. Pupunta muna ako sa banyo. Mag-usap muna kayo. Hinyan, Anong kailangan mo? may sasabihin ako sa'yo. Sa totoo lang, sobrang saya ko na makita kita ulit. Akala ko, sa buhay ko, hindi ka na babalik sa Ancheng. Ang unang pag-ibig, talagang iba pa rin. Ang unang pag-ibig, talagang iba pa rin. Tapos ka na ba magsalita? Sangin yan! Bakit ganyan ka ba kalamig sa akin? Dati naman natin... Tama na, tayong dalawa noon ay walang anumang relasyon. Noon, para mailayo ka sa mga gala-gala. Nagpanggap lang akong boyfriend mo ng ilang araw. Pangalawa, huwag ka nang mag-usisa sa akin. Baka magkamali ang girlfriend ko. May girlfriend ka na pala? Hindi ba pwede? Sino siya? Wala ka nang kinalaman doon. Aalis na ako. Sasabihin ko sa'yo. Si Zhangin yan sa kanya at sa pamangkin niyang babae na si Kintang. Hindi simpleng relasyon. Kung gusto mong makuha si Zhangin yan, siguradong kailangan mong bantayan na mabuti si Kintang. Kintang? Kapag tapos ka na, lumabas ka na. Naghihintay lang ako dito sa labas ng cafe. Ang bilis naman nagkausap nila. Sa pagitan nila. Sa katunayan. Miss Ken, pwede ba kitang magkausap sandali? Miss Ken, pwede ba kitang makausap sandali? Sandali lang to. Hindi rin ito aabala sa'yo ng matagal. Sige, sabihin mo, ano ba talagang relasyon mo kay Zhangin yan? Yung totoo. Magkamag-anak lang. Talaga bang magkamag-anak lang kayo? Bakit parang hindi malinis ang tingin niya sa'yo? Ano bang sinasabi mo? Wala naman, biro lang. Narinig ko na nakipagrelasyon ka kay Zakaiteng. Alam mo ba na nagkabalikan na ang kapatid kong babae na si Yejing Sen? Narinig ko naman. Ang reaksyon mo, bakit parang kalmado lang? Narinig ko na nakipagrelasyon kayo ng 3 taon. Dapat may mararamdaman pa rin. Naghiwalay kami nung Mayo ng nakaraang taon. Kahit may nararamdaman, dapat nakalampas ka na.
May sasabihin ka pa ba? Kung wala, alis na ako. Wala na. Kentang, ang sinasabi ni Zhang niya na girlfriend niya, ikaw pala yun, hindi ba? Ba't ang tagal mo? May pila sa banyo ng babae. Tara na. Naghahanda na ng pamilya ang pagkain. Oo nga pala. Dalhin mo to. Sa bahay ko ito sa Ancheng. Alam mo naman ang address. Pagkatapos ng Noche Buena, punta ka sa akin. Ako, hindi ko pwedeng tanggapin. Hindi naman pwedeng sa hotel tayo. Nakakabala. Pwede kang tumira sa lumang bahay. Paano natin itatagong relasyon natin? Paano natin itatagong relasyon natin? Nagagalit ka ba? Kapag seryoso ako, ayaw mo. Kapag nagbibiro ako, ayaw mo rin. Kung gusto kong ipakita sa lahat, ayaw mo din. Itatago na lang natin. Ikaw naman, nagagalit agad. Ay, ikaw talaga, para kang ninuno ko. Kung iniisip mo nga bala ko, pwede kang humanap ng iba. Yung kanina, si Efanze, ayos din naman siya. Ano ba yan? Nagsiselos ka ba? Hindi naman. Hindi talaga ako nagsiselos. O sige, hindi ka na nagsiselos. Pero yung sinabi ko kanina, seryoso ako dun. Pero hindi ito pagkikipagsawaan. Date lang to. Hindi naman pwedeng sa hotel tayo tumira. Ikaw ayaw sa abala. Ako ayaw sa di kalinisan. Zangin yan. Talagang si Efanze, ayos din siya. Taon-taon gusto ka niya. Ikaw, pwede mo pang pag-isipan. Si Efanze sa mahabang panahon gusto pa rin ako. Ikaw naman. Umuulan na ng yebe. Uuwi na tayo. Zangin yan. Hayaan na natin ang relasyon natin ay manatiling lihim sa araw at gabi. Maligayang bagong taon! Kain tayo! Kain tayo! Kumain na! Oo. Tang-tang, kumusta ang blind date mo? May gusto ka pa kay Xiaosu? Ang pamilya Xiaosu ay nasa politika. At mataas ang katayuan nila sa Ancheng. Dapat sulitin mo ang pagkakataong ito. Kung mapangasawa mo ang pamilya Su, hindi mo na kailangan mag-alala sa natitirang bahagi ng buhay mo. Tama ba? Pero si Xiaosu, sa moralidad, hindi na maaasahan. Hindi maaasahan? Yan. Kilala mo ba siya? Sa madaling sabi, hindi talaga sila bagay. Bata pa rin si Kintang, hindi kailangan mong madali. Zangin yan! Zangin yan! Ma, anong problema? Wala naman. Gusto ko lang sabihin, hinya na sa ginawa mo, naiinis ako. Kahit na sa pangalan ay nagkakatanda ka kay Kintang, hindi mo pa rin pwedeng pagimasukan sa kasal ni Kintang. Tama naman. Hinyan, huwag kang maging walang pakundangan. Ngayong bagong taon, huwag mo nang inisin si Mama. O sige, mananahimik na ako. Si Lola Zhang, bakit ganito ang reaksyon niya?
Baka alam na niya ang relasyon namin ni Zhang Yinyan. Busog na ako. Lola, tita, papa, mauna na po ako. Isa pa! Mama, uwi na muna kami. Kintang? Uwi na tayo. Sige po. Kintang, sandali lang. Hinian, may kailangan ka pa ba? Wala naman po. Yung dating classmates ko kasi, inimbitahan kaming dalawa na pumunta sa TV tower para sa fireworks. Matagal na rin kaming hindi nakabalik. Hindi naman maganda kung hindi kami pupunta. Siguro hindi na pupunta si Kintang kasi nalasing na ang papa niya. Bukod pa rito, isang batang babae sa ganitong oras ay delikado. Ako maghahatid sa kanya. Ganun ba? Sige, ikaw na Kintang. Ngayong bagong taon, mas masaya kung magkatipon ng mga kabataan, mas buhay na buhay. Tara na, Kintang. Saan kayo pupunta? Saan? Isa pa, inom pa tayo. Iyo nagdududa ka rin, di ba? Mama, kung walang ebidensya, huwag nang basta-basta ilabas ang usapin. Masyadong malaki ang bagay na ito. Hindi ba pupunta tayo sa TV tower para sa fireworks? Kung hindi ko sinabi yon, paano naman kita masasama dito? Zangin yan! Ikaw talaga! Kung hindi ko sinabi yon, paano kita masasama dito? Zangin yan! Ikaw talaga! Sumusobra ka na. Uuwi na ako. Kintang naman. Huwag ka munang umalis. Samahan mo ko sa taas sandali. Alam mo naman na nagsimula na magduda ang mama mo. Ako ba ay tinatago lamang? Kintang, handa akong lumapit ng 79 na hakbang. Kailangan mo lang lumapit ng isang hakbang. Isang hakbang lang. Gaano ba kahirap? Hindi ko alam. Zangin yan. Huwag mo akong pilitin. Sige na. Kung ayaw mo muna ipakita sa lahat, bibigyan kita ng panahon. Gusto ko lang yakapin ka. At makipag-usap ng tahimik sa'yo. Okay lang ba? Isang beses lang. Ang iba pa, pagkatapos ng bagong taon, sa Beijing na lang. Oo, susundin ko. Tara na. Zangin yan. Ang relasyon mo sa iyong pamangkin na babae ay talagang katulad ng iniisip ko. Matagal ko nang gustong halikan ka. Sobrang pinipigil ko lang. Hindi ka ba pwedeng magsalita ng medyo maayos? Ito ang tawag kong pinapahalagan ka. Maligaw tayo na magkasama. Gusto mo rin siguro ang katawan ko. Dapat na akong umuwi. Higa muna tayo ng konti. Nagsimula na ang bagong taon. Maligay ang bagong taon. Eto, pera ng bagong taon. Malaki na ako, pero gusto ko pa rin ng pera ng bagong taon. Ang bigat naman ito. Isa akong payak na tao. Hindi ko alam kung paano ka pasasayahin. Gagawa lang ako ng praktikal na bagay. Dito ay laging may halaga. Pwede mo itong gawing alahas. O itabi para sa emergency. Hindi pwede. Sobrang mahal nito. Hindi ko pwede tanggapin. Sabi ko na, pera ng bagong taon ito. Kunin mo na lang. Pero, Hindi ka na titiwala sa akin?
Sa isang salita mo lang, hindi na mahalagang ginto. Bibigyan kita ng buhay ko. Noon, nung makasama mo si Evanze, ganito mo rin ba siya pinapasaya? Dapat ko ito ipaliwanag sa'yo ng maayos. Ako at si Evanze, walang anumang relasyon. Hindi ko siya nagustuhan. At hindi rin kami magkasama lagi. Huwag kang mag-overthink. Hindi pwede. Noon, sa classroom, kitang-kita ko kayong dalawa. Kaya noon, dahil dito, sinadya mo bang lumayo sa akin? Kaya noon, dahil dito, sinadya mo bang lumayo sa akin? Hindi. Maling nirinig mo. Sa totoo lang, dahil noon ay si Evanze gusto niyang makaalis sa mga humahabol sa kanya, hiningi niyang tulungan ko siya sa isang palabas. Ang pamilya Ye at Zhang ay may mabuting ugnayan. Kaya pumayag ako. Ang palabas na yun ay para sa mga humahabol sa kanya. Hindi ko akalaing makikita mo ito. Kaya bago nito, hindi ka nakipagrelasyon kay Evanze? Wala rin relasyon si Evanze at Jiang Chu. Wala silang naging relasyon. Ikaw ang una. Kaya okay ka na ba ngayon? Ako. Hindi ko alam. Akala ko, Kaya kung may problema sa hinaharap, direkta mo akong tanungin. Huwag mong itago sa loob ng puso mo at mag-overthink. Ano namang mapapala mo sa pag-iisip ng sobra? malamig na. Dapat na akong umuwi. Sige, ihahati na kita. Anong plano mo bukas? Pupunta ako sa nursing home para bisitahin si Mama. Simula nang bumalik ako sa Anqing, hindi ko pa siya napupuntahan. Matagal na rin, hindi ko nakikita si Guru Jiang. Bukas, sasama ako sa'yo. Pumasok ka na, malamig ang hangin. Huwag kang ginawin. Kita tayo bukas. Sige. Mama, Guru Jiang, Tang-tang. Hinyan. Mama, kilala mo na ako. Tang-tang. Matagal na kayo magkasama, hindi ba? Kailan kayo magpapakasal? Matagal na kayong magkasama, hindi ba? Kailan kayo magpapakasal? Kung hindi kayo magpapakasal, wala na akong lakas para tulungan kayo mag-alaga ng bata. Ma. Kayo. Noon, kayong dalawa, lagi nagkatinginan. Akala nyo hindi ko nakikita? Pareho kayong may gusto sa isa't isa, hindi ba? Ma, kitang-kita ninyo. Pero si Papa, kung kayo magpapakasal, iimbitahan niyo ba ako sa kasiyahan? Guru Jiang, si Tang-Tang at ako ay magpapakasal na rin pagdating ng panahon. Titiyakin kung iuupo namin kayo sa espesyal na upuan. Sige! Sino kayo? Bakit nasa kwarto ko kayo? Gusto ba niyo magnakaw? Guru Mama. Jiang, Lumabas kayo! Gusto ba niyo magnakaw? Papatayin ko kayo! Papatayin ko kayo! Papatayin ko kayo! Papatayin ko kayo! sige, lumabas muna tayo. Mama! Akala ko kanina may pagbuti ng kalagayan ng mama ko. Pero hindi pala. Hindi pa rin niya ako nang kilala. Dahil nga sa pagtagas ng gas na naging sanhi ng pinsala sa utak. Hindi ganun kadaling gumaling ng buo. Pero dapat isipin ng maganda. At least, sigurong Jiang ay nakikilala na tayo ngayon. Siguradong lalong gagaling. Kung hindi dahil sa papa ko noon, na gusto niyang magdiborsyo at magpakasal sa iba.
Hindi siguro nagalit ang mama ko at nagdesisyon na pagtagpuin ng gas. Bagamat nailigtas siya. Pero ang pinsala sa utak ay mananatili habang buhay. Tangtang, Zangin yan. Mahal na mahal din ang mga magulang kong isa't isa. Pero sa huli, naging ganito rin ang lahat. Kaya ang tanong ko, seryoso ka ba sa akin? Pinaniniwalaan din kita. Pero hindi natin masabi sa hinaharap kung iba ako sa kanila. Alam ko ang nangyari sa mga magulang mo na nag-iwan ng takot sa puso mo. Diyan ka lang. Kaya lalapit ako sa'yo. karapat-dapat ba ito? Karapat-dapat ka sa lahat. Zangin yan! Ikaw at si Tangtang! Dumiretso ngayon sa lumang bahay ngayon din! Pa, Tita, Lola, Anong nangyari? Kasama ko si Tangtang sa ospital. Binibisita namin si Guru Jiang. Ano ba nangyari? ano nangyari? Tingnan yung ginawa niyo! Sa gitna ng bagong taon! Bakit niyo ba ako pinapagalit? Tangtang! Akala ko lagi kang maayos at sumusunod sa utos. Pero akala ko... napakabigo mo pala! Tangtang! Wala ka bang hiya? Siya ang tito mo! Ang responsibilidad ay sa akin. Kung may galit kayo, sa akin na lang. Huwag niyong pansinin si Tangtang. Hinian, mahina ng kalusugan ng mama natin. Huwag mo na siyang galitin. Paano ko siya ginagalit? Tunay akong umiibig sa kanya. Anong mali ko dun? At ikaw ka pa magsabi? Ano relasyon mo kay Tangtang? Hindi mo na kailangan ipaliwanag. Ito ba'y tinatawag mong tunay na relasyon? Ilang taon ka na ngayon? Hindi ka na bata. Hindi mo na alam ang dapat nang gawin at hindi dapat gawin. Gusto niyo ba ako ipaalam sa galit bago kayo mapakali? Ako? Mama! Papatayin kita! Papatayin kita! Tama na, Lola. Wala akong pakialam kung gaano kayo katagal magkasama o kung anong hakbang naabot nyo. Ngayon, putulin nyo kaagad! Kung kumalat ang balita na ito tungkol sa pamilya Zhang, sana hindi tayo mapapahiya nito. Ang ating Zhang na pamilya ay hindi mapapahiya nito! Hindi ako papayag! Hinyan, huwag kang manggulo! Tangtang! Palagi kang pinakamaunawain. Anong sasabihin mo? Sa tingin ko, isa kang dalaga. Kaya bibigyan kita ng kaunting respeto basta alisin mo si Hinyan. Ituturing ko na lang na bata ka pa at hindi marunong sa hinaharap. Mananatili kang mabuting bata sa pamilya. Huwag mo na akong ipahiya kasama si Papa mo! Bastos ka! Bakit ka lang nakatingin? Bilis! Sagutin mo! Tangtang, alam kong napakamaunawain mo. Siguradong hindi mo pababayaan kaming malungkot, hindi ba? Tangtang, Ako, pasensya na. Hindi ko magagawa. Hindi ko pwedeng hiwalayan si Zangin yan at mag-isa sa lahat ng ito. bastos ka! Alam mo ba kung anong sinasabi mo? Nako! Hala, Pa. Seryoso kami nagmamahalan ni Zangin yan. Puro kalokohan ng seryoso ang pagmamahalan nyo! Siyang-tsuhin mo! Pero hindi naman kami magkadugo. Nang nakilala ko siya, hindi rin siya matanda sa akin. Pa, sa totoo lang, nang makilala ko si Zangin yan, mas mauna pa kaysa sa inyo ni Tita.
Kung noon ay kami ang mga matanda at kayo ang mga bata, lahat ay mag-iiba na. Pwede rin akong gaya nyo, tumayo sa posisyon ng nakikinabang at sirain ang relasyon nyo at husgahan kayo, hindi ba? Tumahimik ka! Ako ang papa mo. Ano ba itong ugali mo, ha? Kayo ang mga nakakatanda. Gusto ko na sabihin sa inyong lahat, pero pinipigilan ko rin sobra. Pinilit ko rin. Pero tao rin ako sa mga nagdaang taon. Pinipilit kong tigilan ang damdamin ko. Sinubukan ko magsimula ng bagong buhay, bagong pagkakakilanlan. Nakipag-date pa ako sa ibang lalaki. Pinag-isipan ko na rin mula sa pananaw niyo ang lahat ng mga bagay. Noon ay bata pa kami, kaya hindi namin kayang labanan ang desisyon ng nakakatanda noon. Pero ngayon, ayoko nang pigilan pa. Gusto kong maging matapang para sa sarili ko. Sa totoo lang, sa simula ng relasyon ito, akong palaging tutol. Palagi akong kinakabahan noon. Lagi akong nag-aalala sa kung ano-anong bagay. Natatakot akong baka ang ginagawa ko ay malaman nyo. Paano ba? Pero ngayon, na nalaman na ng lahat, pakiramdam ko, nakahinga na ako. Pasensya na. Alam kong nagagalit kayo sa akin. Pero, hindi ko na balak baguhin ang desisyon ko. Ang ibig sabihin ni Kintang ay pareho sa akin. Kalokohan! Ang relasyon nyo! Hindi man makalabas sa liwanag! Ikaw! Bakit ganito lang ba ang buhay nyo? Hindi ba pwedeng baguhin? Wala kaming dapat itago. Hindi kami magkadugo ni Kintang at inilipat ni rin ang rehistrasyon ko sa bahay palubas ng Zanja. Ayon sa batas at sa pribado, ang pagsasama namin ay hindi mapipigilan. Pero ang mga tao sa paligid nyo, anong tingin nila sa inyo? Bago ako bumalik sa lungsod, nakipagkita ako kay Uncle Meng at napag-usapan namin ito. Magtatrabaho ako sa North City. At sa pagre-retiro niya, papalitan ko siya. Sa pagbalik mo? Aayusin ang lahat? Siyempre, ang gusto kong si Kintang ay walang iniisip pa at makasama ako. Napakasama nyo! Talagang napakasama! Mama! Ma! Wala namang malaking problema. Biglang tumama sa puso at dugo kaya nahimatay. Mananatili sa ospital ng 2 araw pa at oobserbahan ang sitwasyon. Mataas ang presyon ng dugo ng matatanda. Hindi madaling maapektuhan ng emosyon. Kaya dapat bantayan sila ng mga pamilya. Salamat, Doktor. Sino ang sasama sa akin para sa papeles ng pag-ospital? Sasamahan ka namin ni Kintang. Ngayon ay talagang medyo impulsive ako. Buti na lang ayos si Lola. Kung hindi, Pero masaya ako na narinig ko ang sinabi mo. Tang-tang. Sa wakas, bibigyan mo na ako ng pangalan. pasensya na. Bakit pasensya? Baka nagsisisi ka? Nagkapagkasama kita. Na parehong mayayain at alanganin. Palaging nag-aalangan sa bawat hakbang. Mahirap ba yon? Masaya naman ako sobra. Paano magiging mahirap yon? At saka, hindi ko pinapayagan na ganito mo sabihin sarili mo. Kahit ano ka man. Sa puso ko, ikaw ay natatangi. Salamat. Ma, gising na po kayo. Si Hinian. Nandito po si Hinian. Ma, Lahat kayo lumabas. Kakausapin ko siya. Ma, kagagising niyo lang. Pwede namang hintayin ng 2 araw. Lahat kayo lumabas. huwag kang mag-alala. Ako ang bahala.
Ano ba gusto mong sabihin sa akin? Kung tungkol ito sa akin at kay Kintang, mas mabuting pang huwag mo na sabihin para hindi ka na magalit pa. Ano bang plano niyo pagkatapos nito? Anong plano naman? Magpakasal, magkaanak. Hindi ba ito ang gusto niyo makita? Gusto niyo pa rin magpakasal? Baliw ka ba? Hindi ako papayag! Kaya naming ayusin ang kasal namin. Hindi namin kailangan ng pahintulot mo. Akala mo ba ganun lang kadali ang kasal? Kung kumalat ang balita nito, ang iyong kinabukasan, ang reputasyon mo ay masasaktan! Sa mga nakaraang taon, pinaghirapan mo ang iyong posisyon sa grupo sa loob ng maraming taon. Ngayon, ay critical ang lahat. Kung mali, baka pati trabaho mo ay mawala. Para kay Kintang, sulit ba? Oo naman. Hinian. Sa kondisyon mo, anong klaseng dalagang wala sa'yo? Ako ang mama mo. Hindi kita nilalason. Makinig ka sa payo ko. Ngayon pa lang, may pag-asa pang baguhin na sitwasyon. Kung hindi mo siya kayang iwanan, lalabas ako at tutulungan ka. Bata pa lang ang dalaga. Madali lang pakitunguhan. Kaya ilang salita lang na pangtakot sa kanya. Haluin ang ginhawa at takot para umalis siya sa bahay ko. Parang inaabuso lang ang kanyang kabataan at inosente. Hindi ko siya inaabuso. Gusto ko lang malaman niya na mahirap ito. Huwag umasa lang sa sarili mong kabataan at ganda at pagiging malapit lang para akitin ang anak ko. Hindi niyo talaga naiintindihan. Hindi siya ang umaakit sa akin. Ako ang umaakit sa kanya. Ano? Mula pa sa simula, ako ang umaakit sa kanya. 7 taon ko na siyang gusto. Ngayon, nahirapan man, nakuha ko na siya. Hindi ko siya basta-basta bibitawan. Ano ang silbi ng trabaho? Kung mawala man ang trabahong ito, mayroon pang susunod. Kung wala si Kintang, parang pinatay niyo na ako. Ikaw! Gusto mo ba akong pahirapan hanggang mamatay? Para lang makontento ka! Sabi ng doktor, mataas ang presyon mo. Magpahinga ka na. Pasaway ka! Pasaway ka! Tapos na ba kayo mag-usap? Nasaan ba si Tangtang? Tinawag siya ng papa niya para kausapin. Bakit niya kinakabahan? Mag-ama silang dalawa. Hindi ba niya pwedeng kausapin ang anak niya? Kailangan ba talaga si Kintang? Wala na bang puwang para ayusin pa? Mas matanda ng 10 taon ng papa ni Kintang kaysa sa'yo. May asawa at anak pa. Noon, kami ni Mama hindi sumang-ayon sa kasal niyong dalawa. Pero nakinig ka ba sa amin? Hinian. Galit ka rin ba sa akin? Kung noong una, hindi nagpakasal ang papa ni Kintang at ako, ikaw at si Kintang, hindi magkakahiwalay ng maraming taon. At hindi magiging ganito ang nagkakailang na sitwasyon ngayon. Wala nang saysay ang mga sinasabi mo ngayon. Ibig sabihin, nagalit ka talaga. Naiintindihan ko na. Tutulungan kita sa panig ni Mama para mapayapa siya. Huwag kang mag-alala. Oo nga pala. Sino nagbigay sa inyo ng mga litrato? Sabi mo mahinahon at masunurin ka noon pa man. Akala ko masunurin ka talaga. Pero ito pala, may tinatagong kang malaking lihim. Pa, mula pagkabata hanggang ngayon, laging sumusunod ako sa'yo. Hindi ko kailanman hiniling ang anumang bagay mula sa'yo. Ngayon, gusto kong humingi. Hilingin na tulungan mo ako. Anong silbi ng pagtupad ko sa'yo? Paano ka tatanggapin ni Mrs. Zhang na yon? Si Mrs. Zhang, para sa kanya, si Zhang Hinian, mas mahalaga pa kaysa sa kanyang mga mata. Sigurado magagalit na siya sa'yo. Kahit gaano man kahirap, gusto ko pa rin subukan. Pagkatapos ng lahat, tayo ay mag-ama at magkamag-anak. Kung hindi ako tutulong sa'yo, sino pa ba? Salamat pa. Ngayon, sobrang pagod at siguradong natakot ka rin. Swerte naman at hindi gaano kapagod. Tangtang. Pasensya na. Pasensya na sa ano. Gusto kong tanggapin ang lahat ng iyo at tanggapin ang ating relasyon. Hindi ko nagawa. Sa panig ng nanay ko pa.
Dahil ba doon ay iiwan mo na ako? Ano bang sinasabi mo? Saka ko lang nga nakuha ka. Paano ko kaya basta-basta iwan ka? Kaya, huwag mo nang sabihin ng pasensya na. Dahil ba doon ay ayaw mo na sa akin? Hindi. Basta gusto mo pa rin ako. May lakas akong lumaban sa buong mundo. Matulog ka muna. Lalabas ako sandali. Saan ka pupunta? Si Yan Fancy ang kumuha ng mga litrato at ibilin na sa pamilyang Zhang. Hahanapin ko siya para magkaayos kami. Oh, 8, 6, 6. Bubuksan mo! Inom ka na! Tagay! Ito! Oh, Hingyan, bakit ka nandito? Tinawagan kita. Di ba sinabi mo na wala kang oras at hindi ka makakarating? Lumabas ka dito. Hinyan, may problema ba? Hindi mo ba alam ang ginawa mo? Hindi ba malinaw sa isip mo? Hingyan, sa ganitong holiday, sa harap ng maraming kaibigan, huwag mo naman gawin ito. Wala kang kinalaman dito at huwag kang makialam. Gusto mo ba sabihin ko dito? O lumabas tayo? Gusto mo ba sabihin ko dito? O lumabas tayo? Sa labas tayo. Ituloy na natin to. Hinyan. Pasensya na. Yin Fancy. Ang pamilya mo, sigurado masyado kayong maswerte. Gusto ko lang dagdagan ng hirap para sa inyo. Bigla lang akong naligaw ng isip. Hinihingi kong paumanhin. Pwede ba? Huwag mong isama ang pamilya ko. Dumating ako ngayon para sabihin ito sa harap mo. Ang mga hangal ay kailangang bayaran ang kanilang kamangmangan. Ang pamilya niyo, maghanda na para sa parusa. Zangin yan. Maliit ang pagkakamali lang ang nagawa ko. Kailangan ba talaga maging ganito ka walang puso? Hindi rin ako mabuting tao. Dapat malinaw ito sa'yo. Zangin yan. Gusto kita. Matagal lang kitang gusto. Tayo ay talagang perfect match sa lahat ng aspeto. Ang pinaka-perfect na magkasintahan. Ang Kintang na yun. Anak lang siya ng isang negosyante. Paano siya karapat dapat sa'yo? Bakit mas pipiliin mo siya kaysa sa akin? Yin Fancy. Sa puso ko, hindi ka pantay ni sa isang hibla ng buhok ni Kintang. Nakauwi ka na. Matulog ka na. Pagkatapos ng holiday, babalik tayo sa North City at mag-a-apply ng kasal. Mm. Tapos na ang trabaho, tapos na. Bye-bye! Bye-bye! Sige, magkita tayo bukas. Kintang, bukas ay libre ka ba? Pwede mo ba akong palitan ng shift bukas? Bukas kasi Valentine's Day, may date ako. Hindi pwede, may lakad ako. Wala ka namang boyfriend. Ano bang kinalaman mo sa Valentine's Day?
Sino ba nagsabi na wala akong boyfriend? Ikaw talaga, Kintang? Pasensya na. Alis muna ako. Kintang? May boyfriend ka na pala, ha? Totoo ba to? Nakauwi na ako. Oh, magpahinga ka muna. Malapit na matapos ang pagkain. Maluwag ang apron ko. May langis sa kamay ko. Tulungan mo naman akong itali. Hindi naman maluwag ang apron. Ano ito? Hawakan mo para makita. Sing-sing? Ikaw? Hindi ba't sabi mo makukuha mo ang marriage certificate mo bukas? Dapat may seremonya kahit papaano. Kintang. Alam kong dahil sa pamilya mo, naging mahiyain ka at walang seguridad. Hindi ako magsasalita ng mga hindi makatotohanan ng matatamis na salita, pero ipinapangako ko sa'yo, mamahalin kita ng buong buhay ko. Poprotektahan kita at bibigyan ng seguridad. Ang sweldo ko ay sa'yo. Ikaw ang panganay sa pamilya. Lahat ng bagay sa bahay ay sa'yo ang desisyon. Gusto mo bang pakasalan kita? Kung sasabihin kong ayaw ko, Ibig sabihin, hindi lang ako naging sapat. Magpupursige ako maging mas mabuting sarili. Hanggang sa tanggapin mo ko. sige, gusto ko. Halina kayong dalawang bagong kasal. Lumapit ng konti. Ngumiti kayo. Oh, ganun lang. Ang inyong marriage certificate ay tapos na. Ingatan nyo. Salamat po. po. Tang-tang, Hmm? magkakaroon ba tayo ng konting panghihinayang sa pag-agasawa? Bakit mo nasabi yan? Kasi yung ibang mag-asawa, may basbas ng pamilya at kaibigan. Para sa atin, medyo tahimik. Hindi ko naman ganun nakikita. Ang makasama kita ay isang biyaya mula sa langit. Kontento na ako. Salamat. Tara, asawa. Uwi na tayo. Tara na. Asawa ko, galing ka ba sa duty? Ang Lola Zhang? Kumusta po? 3 taon na, walang komunikasyon sa pamilya. Kayo rin, walang komunikasyon sa pamilya. Ano ba? Gusto niyo bang tuluyang putulin ang ugnayan sa pamilya? Ma, kung magalit ka, sa akin na lang. Huwag kay Kintang. Sinusunod niya ako sa lahat. Ako rin ang nagdesisyon sa bagay na ito. Wala pa akong nasabi. Ang bilis mo pang magdepensa. Natakot lang ako baka masaktan ka pa. Malapit ng bagong taon. Babalik ka sa North City kasama si Kintang. Pwede si Kintang bumalik sa North City, pero bilang daughter-in-law ng pamilya ni Zhang lang. Wala na akong pakialam sa inyo. Ang importante, kailangan kayong bumalik. Huwag magpaniwala ang iba na parang nagkawatak-watak ng pamilya natin. Dumating ako ngayon para sabihin ito. Kailangan ko na umalis. Ano bang ginagawa ng mama mo bigla dito? Ano ito? Siguro dala ng mama ko. Ito ang dowry ng mama ko noon. Dati niyang sinabi na para ibigay ang magiging daughter-in-law niya. Ibig ba sabihin ni mama? Na ngayon ay tinatanggap na tayo?
Siguro nga. Kaya kanina, ganoon pa rin ang itsura niya. Talaga namang mag-ina kayong dalawa. Matigas ang labi, malambot ang puso. Huwag mo nang pangaralan si Mama. Habang wala ako sa duty, na-miss mo ba ako? Hulaan mo. Hulaan ko. Siyempre na-miss mo ko. Bakit parang hindi ka komportable? Wala pa lang ako nakauwi. Hindi ko pa nasasabi sa'yo. Magiging papa ka na! Talaga? Magiging papa na ako? Kumakailan lang, napacheck up ako. 6 na linggo na. Magiging papa ka na.